Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa mga taong nandito na ibinigay upang tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at ganoon din sa mga awitin na ating inawit at ngayon po ay sa sermon. No? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito po ay tungkol po sa ah, hindi nagbabagong pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Mayroon po isang sikat na preacher, ang pangalan niya ay si Charles Haddon Spurgeon. Siya po ay sikat noong 1832 hanggang 1894, doon sa mga bandang 1800s, na siya po ay ang sabi niya doon sa mga Sunday school teachers niya na dapat turuan niyo rin ng doktrina or theology yung mga maliliit na bata, hindi lamang puro drawing. Bakit daw? Kasi daw ang mundo ay, ang kalaban ng mundo ng mga batang ito ay doktrina, teolohiya, at ito po ay talo yung mga bata na nanggagaling sa church kung hindi po sila natuturuan. Marami din pong tumaas ang kilay ng mga Sunday school teachers doon kasi napakahirap turuan ng mga bata. Pero parang updated din yan sa panahong ito kasi marami pong mga false teachers at marami pong mga social media na lumalabas na marami pong mga lumalabas na tungkol po sa doctrinal. No, in fact, mayroon pong mga bata doon na maliit pa na bata, ay mali ang kanyang doktrina pero ang lakas loob niya na magsalita at marami ding lumalabas na mga false teachers sa internet and social media. No? Ako ay na-challenge din kasi sabi din sa akin, sa church daw ay dapat lang daw, simple lang daw ang ating itinuturo kasi 3% lang daw ang nakakaunawa kung tuturuan natin ng doctrine. Sabi ko, bakit hindi natin tuturuan ng doctrine ang mga tao sa church? Ito yung ginagamit natin na lumaban sa mga doktrina din ng iba at magpapahayag ng salita ng Diyos. No? At ako ay nag-stick doon sa aking pag-style at minsan nga sa isang Bible study din na palagi namin ginagawa every Wednesday ay mayroon pong isang Kristiyano doon na hindi siya palaging dumadating pero dumating siya nung isang araw at sabi na, bakit tinuturo mo yung justification, sanctification, and glorification na hindi naman naintindihan ng mga tinuturuan mo yan? Nagulat siya nung tinanong, ano ba yung sanctification? Ang sumagot, yung mga tao doon. At alam nila kung ano yung justification, ano yung sanctification, at saka ano yung glorification. So, sa atin po ay marami pong mga false teachers ngayon na nagpapahayag sa social media. Dapat ang ating doktrina ay grounded tayo sa pinaka-root talaga ng ating pananampalataya. At ito ay ating tatalakayin sa umagang ito. No? Unang-una, ang church pa to ay naniniwala, according to the Bible, ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Jesucristo. No? Uulitin ko po, para sa iba at sa mga bago dito, ang tinuturo po, according sa Bible, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan naman ng grasya ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at ito ay matatagpuan lamang natin sa pangalan ni Jesus. At ito ang ating tinuturo dito. So, dapat ma-stick niyon sa inyong mga mind na yun ang pananampalataya, iyan ang kaligtasan from past to present, na lahat ng areas o lahat ng centuries o lahat ng time sa Bible from Old Testament to the end of the New Testament, ang pananampalataya po natin ay by grace through faith in the Messiah, at ito po ay klinaro ng New Testament that the Messiah is Jesus Christ. So ang title po sa aking sermon na to ay A presentation of God's changeless promise through covenants and people in the Scriptures. Ipapakita ng God ang kaniyang hindi nababagong pangako sa pamamagitan ng kaniyang mga covenants na matatagpuan natin sa Old Testament at the people na makikita natin sa ating mga Biblia. No?
Ang pinaka-issue po dito ay, ang pinaka-main verse po talaga dito na atin dimbong bibigyan ng pansin, the God's calling and election is irrevocable, no? That is Romans 11:29. Ang pagtawag sa atin, no? Ang God at pagpili sa atin ng God ay hindi po yan nababago, irrevocable. Hindi po nagsisisi ang Panginoon na pinili kanya o kinuha kanya, hindi nagsisisi ang Panginoon at hindi yan na kung sino ang kanyang pipiliin, sino ang kanyang ililigtas at hindi po yan nagbabago, no? Ang Diyos po ay wala pong adlib yan, no? Walang adlib ang Diyos, wala siyang plan B. Lahat yan ay plan A. Since the foundation of the world, alam niya lahat yan na mangyayari sa buong mundo. Hindi po ito parang nag-iisip ang Diyos, ay, nagkakamali ako o nagkakamali ka or something, ay babaguhin ko ang aking pangako sa iyo. Kaya sa ending, kung ikaw ay naliligtas at ikaw ay nanampalataya kay Jesus, sabi niya, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes on him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Yan po ay pangako ng Diyos na kung sino mang makirinig sa Kanya at sumampalataya sa God the Father na nagsugo sa Kanya, ay bibigyan na walang hanggang buhay at hindi na dadaan sa judgment, ngunit inilipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay. So sa umagang po ito ay gagamitin natin ang mga covenants, no? At marami pong covenants sa Old Testament, mayroon pong Edenic covenant, mayroong Noah's covenant, mayroong Davidic covenant, mayroong pang land covenant, mayroong Abrahamic covenant, at mayroon pong Mosaic covenant. And eventually, yung new covenant na ipinanami sa atin. So, sa punto na to ay gagamit tayo ng mga covenants and people, maipakita ang God's chainless promise, no, ng Panginoon sa atin. Ang issues din dito na ating tatalakayin kasi sikat na sikat ngayon ng Israel dahil sa giyera versus sa Hamas, another neighboring nations doon, ay ano ba talaga ang ating pananaw dito sa Israel, no? Bago natin basahin ang ating dito. Kasi even the churches ay medyo hindi malinaw, no? Ang iba ay nagsasabi na ang Israel ay they will be Israel will be saved because they are descendants of Abraham. Yun ang unang misconception na ang current or ethnic or national Israel ay maliligtas sila dahil sila ay descendants of Abraham. No? Ang pangalawang puntos din on sa other side, Israel, yung the current or the ethnic or the national Israel was already abandoned by God because of their disobedience, no? And that the existing Israel is not anymore the Israel in the Abrahamic covenant. So dalawa po ang ating titingnan dito kasi dapat malinaw sa atin kung ano talaga ang sagot nito. Kasi ang isa ay nag-iisip na ang Israel ngayon ay maliligtas sila dahil sila ay anak ni Abraham. At ang pangalawa, ang Israel ay inabandon na ng God, pinabayaan na sila dahil sila ay sumuway sa Panginoon. Ngunit ang dalawa po yan ay hindi po dapat nating isipin at yun ang ipapaliwanag natin na ang Israel po ay naliligtas dahil sila ay eventually sila ay maniniwala sa kanilang Misaya, na ating Misaya na Jesu Kristo, at hindi sila naliligtas dahil sila ay anak ni Abraham. So, makibukas po kayo sa akin sa ating verses na gagamitin ngayon. Ito ay ang Galatians chapter 3, verse 15 to 25. At babasahin ko ulit ito sa New King James Version. At bilang paggalang ng salita ng Diyos, lahing lahat ay tumayo muli. At ating pong basahin ang mga salita ng Diyos na matatagpuan sa Galatians chapter 3, verse 15 to 21. Ang subtitle po dito ay The Chainless Promise. 15 ng verse 3 ng Galatians. Brethren, I speak in the manner of men,
Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds, and as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ. And this I say, that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, and that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise. What purpose then does the law serve? It was added because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the scripture was confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay lumalapit sa oras na to, humingi ng gabay sa iyong banal na Espiritu, na bigyan mo kami ng unawa, na maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito, madagdagan ang aming pagkakaunawa na ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, at ikaw ang Diyos na may mga promises sa amin. I-bless mo rin po ako sa aking pagpapahayag. To Lord, aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Sa umagang po to ay mayroon po tayong dalawang gagamitin, o mga dalawang sets of doctrines na gagamitin, or sets of covenant, na gagamitin upang maipakita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga promises, no? Ang unang sets po ay yung dalawang sets na very basic na covenant, yung Abrahamic covenant, at the same time yung with respect to the Mosaic covenant, yung covenant binigay ni Moses ng God kay Moses, no? At ang pangalawang sets natin gagamitin ay New Covenant for the Israel and New Covenant for us na church, no? At sa dulo po ay papakita natin yung ano itong effect sa ating pananampalataya. Una-una po, alam po natin na ang God po ay transcendent, malayong-malayo yung God. Hindi natin yan siya maaabot sa ating paningin, hindi yan maabot sa ating pagkakaunawa, pero ang God din po ay compassion, yan po ay i-reveal din po sa atin. So ang God ay mahirap mong maunawaan yan. No? Mahirap mong maunawaan yan, napakataas yan. Kaya kung maunawaan mo na ang God, ay hindi na God yan. Kasi maunawaan mo na siya. So ang God ay napakataas ng God, ang level ng God ay hindi natin maabot yan. Kaya sa Isaiah 55 sabi niya, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. No? Kung iniisip mo ay ganito, dapat mong isipin muli na iba ako na Diyos. At kung i-reveal ko sa iyo, compassionate ako, i-reveal ko sa iyo yan. Pero limited yung ating pagkakaunawa ng revelation ng God. Kaya huwag tayong mag-isip na may mga tao na magaling na naunawaan na niya ang God at magaling siya sa Bible. Maski memorize pa niya yung Bible, hindi niya makukuha ang ng God. Ngayon, ang God po ay gumagamit niya ng mga bagay o mga sets of covenants or sets of people upang maihayag niya ang kanyang gusto talagang iparating sa atin. At gagamit siya ng mga tao at covenants, at ito yung covenant na ginamit niya sa Old Testament. Alam po natin na marami pong covenants din, yung the covenants of Edenic covenant na huwag mo kainin yung prutas na yan, at kung kakainin mo, you will surely die, etc. Yung Davidic covenant na
mayroong lahi na galing kay Abraham, na galing kay David na magiging hari at yan ang gagamitin ng God para sa inyong mga puso at kayo ay maging under sa Kanya. No? At focus natin dito yung Abrahamic Covenant. No? Binasa natin kanina sa Genesis chapter 15, yung paano pinramis ng God at paano sila nagkakasunduan. No? At ngayon na, nagpromise ang God na kasing dami ng mga bituin sa langit ang anak mo Abraham, at I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Ibig sabihin, yung mga covenant kay Abraham ay pinakita niya yan para ma-illustrate niya na later on, mayroon akong promise sa inyo. Promise sa inyo na titingnan nyo muna itong mga covenants na to para mapakita sa inyo na hindi ako nagbabago. At Abraham, ikaw ang gagamitin kong sample, showcase, no? Showcase of the whole world na si Abraham na isang pagano, galing sa Ur o Chaldea, inutusan siya ng God na pumunta doon sa lugar at yun ang land covenant na ibibigay ko sa inyo ang lupain nito at pagpapalain kayo at papakita ko sa buong bansa na ako ang God ninyo, no? Ngayon, ang ang tawag dito ay unconditional covenant. Ibig sabihin ng conditional, walang kondisyon. Ang God lamang nagagawa, si Abraham ay nakaupo lang. Dito nga sa ating illustration kanina, pinatulog si Abraham at dumaan ngayon yung Spirit of the God doon sa hinating mga portion ng mga hayop. No? Kasi sa kanilang kaugalian, pag nagkaroon sila ng covenant ay maghahati sila ng mga hayop at yung dalawang tao na nagkakasunduan, kung ano agreement nila, dadaan sila doon sa gitna ng mga nahating hayop. At ang ibig sabihin nun, kung hindi ka susunod sa ating napagkasunduan, parang ang mangyayari mo ay parang kang ganitong mahayop na mahahati. Something like that, no? Ngayon, ang sabi dito, sabi ng 15, Brethren, I speak in the manner of men. No? Sabi ni Paul, kwento niya yung paniniwanag niya sa mga Israelites, sa mga Jews. Kasi ito ay, ang kwento nito ay, church ito ng Galatia na in-establish ni Paul at tinuruan ni Paul na kayo ay maliligtas lamang sa inyong pananampalataya kay Jesus at hindi sa inyong mga gawa. Ngayon, may pumasok ng mga Judaizer doon sa Church of Galatians. Ang Judaizer po, sila yung mga gustong sabihin na okay lang na kayo sumampalataya kay Jesus, pero dagdagan nyo ng mga batas na galing kay Moses, na sumunod kayo sa mga batas ni Moses. At isa dito ay pagpapatuli. Magandang pakinggan na dapat sumunod sila doon sa mga sinuturo ni Moses, ng God kay Moses through the angels. Pero ang sabi ni Abraham, hindi yan. Ang sabi doon sabi ni Paul pala, hindi 'yon. Kayo ay maliligtas lamang sa inyong pananampalataya kay Jesus Christ. At ibibigay ko sa inyo ang evidence A, sample A, na Abrahamic Covenant. Ang sabi ni Paul, kung kayo nga na mga tao lamang, pag nagkaroon kayo ng covenant o kasunduan, pag na-ratified na yan o na-permahan nyo na yan, hindi na yan pwedeng baguhin o dagdagan. No? So, ang sabi ni Paul dito, I speak in the manner of men. Sa inyo palang level, hindi pa usapang Diyos to. Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. So sabi niya, walang nakakabago sa pangako kay Abraham na ang Diyos mismo ang gaganap ng kasunduan doon kay Abraham. Ngayon, ang sabi dito, paano naman kami maliligtas, no? Paano naman kami maliligtas? Ang aming intindi ay kami ay maliligtas doon sa covenant of Abraham
na kami ay mga descendants o mga anak kami ni Abraham, kaya kami ay maliligtas. Yun ang binibreak ni Paul dito sa setup na to. Ang binibreak niya dito ay, kayo mga Judaizer kayo, akala nyo maliligtas kayo sa inyong pagka-anak ni Abraham, hindi kayo maliligtas. So, inintroduce niya ngayon ang eventual effect nito na mayroong dadating na Misaya. Ito na ngayon yung 16 ngayon na very famous ito at dito tayo magkakaintindi. Dapat maintindihan ito 16 na to. Sabi dito, now to Abraham and his seed were the promises made, he does not say, unto seeds as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ the Messiah. Ang sabi ni Paul, pinapakita ni God na yung unconditional covenant ni Abraham. Pero kayong mga Judaizer na nag-iisip kayo na kayo maliligtas dahil kayo ay mga anak ni Abraham, hindi yan. Kasi dapat to the seed, yung si Jesus Christ. To the seed who is Jesus Christ. So you will not be saved by being a descendant of Abraham, but you will be saved on believing on the Messiah, the seed, which is yung anak nga ni Abraham, anak ni Isaac, anak ni Jacob na naging Israel, anak ni Judah, anak ni David, na si Jesus Christ. No, ganon. And this I say that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ. So, binalik ulit niya doon sa katulad ng covenant na pinangako hindi pwedeng mabago yan. Cannot annul, no? Sabi dito, that it should make the promises of no effect. Pero hindi lang ma-annul yung na yan, para yung sample niya, ang exhibit A niya, ay hindi yan magiging ma-annul yan, para yung promise ay hindi mabago yan. It is no longer of promise. Sabi na, binasa ko. And this I say that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by promise. Ngayon, nalilito ngayon yung mga Judaizer. Bakit binibigay pa itong Mosaic Covenant, itong mga batas na to? Hindi pala sa pamagitan ng batas na to, kami maliligtas, kundi sa pamagitan ng animing pananampalataya kay Jesus. Bakit binigay pa ito? Ang point doon, siya yung parang katulong nung para ma-illustrate yung Abrahamic Covenant. Isang misconception po ng ating may mga churches po na nagsabing ang Abrahamic Covenant ay in-upgrade to Mosaic Covenant. So nawala na yung Abrahamic Covenant. Mosaic Covenant na raw yung mga Israel. Hindi po ganon ang pag-uusap doon. Even to now. Kasi itong sets of covenants kasi ito medyo malabo pa sa amin itong Covenant of Abraham. Parang too good to be true ito Bakit too good to be true? Anyway, kami naman ay mabuti. No need for a Savior. No need for God. Diba? Marami sa atin, sa mga na Bible study natin, hindi nila alam na sila ay makasalanan at sila ay mapapunta doon sa impyerno. Kaya pag itinuro mo yung isang attribute ng God na the wrath of God, magugulat sila doon. Sabi na, God is a just God and He is angry with the wicked every day. Pag gano'n parang wala na yan, Brother Carlo. Doon na yan sa ngayon, grace na tayo. Hindi. Hindi po totoong God is angry with the wicked every day pa rin. Because God is a just God. Hindi niya pababayaan
na hindi maparusahan yung mga kasalanan ng mga tao. That is Psalms 7:11. Na God is angry with the wicked every day. Ngayon, sabi ni ko lang yun, example ko lang yun, na yung Abrahamic covenant na yan ay kayo ay biyayahan ko, hindi kayo ay mabait. Kasi alam ko, mga Israelites, alam ng Diyos na ang Israelites ay magluluko yan. Alam ng Diyos na pag dumaan sila doon sa mga katabing mga neighboring tribes sila ay magkakaroon ng kasalanan ng idolatry. Hindi po nabibigla ang Diyos. Kasi minsan ang isang ay parang nabibigla ang Diyos, no? Mayroon pa nga ako narinig, ang Diyos daw ay para daw naglaro daw ng chess sa atin. Nag-move daw tayo, ganon. Nag-move daw yung God ng kabilang piece niya. Move din tayo ng kabilang piece natin sa chess, nag-move daw. Ngayon daw, pag hindi ka raw ng move, hindi alam ng Diyos kung anong gagawin niya kasi hindi ka nag-move. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Alam po ng God na hindi ka mag-move at alam kong mag-move ka. Kaya nga sabi niya doon sa kung hindi kayo dumaan si Jesus Christ doon sa pagpasok sa Bethlehem, sabi niya kung hindi kayo magpapalataya sa akin o mag-cheer, pwede kong utusan yung mga bato dyan na representing ng mga namatay na doon, pwede kong ibuhayin na sila at magpe-pray sa akin. Hindi po nagde-depend ang Diyos na mag-move ka. Ganon po. Ang sabi ni dito, set of lang to, illustration, na hindi ako magbabago. Ang promise ko kay Abraham ay promise ko talaga yan, na hindi ko siya iiwan. Ngayon, tinanong nila, what purpose then the law does serve? Ano nga yung purpose ng Mosaic Covenant na ibinigay mo kay Moses? Ginamit mo pa yung angel para ipakita kay Moses, no? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Ngayon sabi na, ano ang purpose niyan? Alam ko, magulo kayo mga bata kayo eh. Bibigyan ko pa kayo ng para makarating kayo doon sa inyong kinaroroonan na ma-realize kung sino yung seed, no? Sa kanila, ang physical na illustration dito, hindi pa dumating ang Messiah. Kasi Old Testament pa ito, Moses time pa ito, 1,500 years, no? Hindi pa dumating ang Messiah dito. So, ang purpose ko ay proteksyonan ko muna kayo kasi diyan nga dadaan sa akin, diyan nga dadaan sa inyo ang aking Messiah na si Jesus Christ. Kung hindi ko kayo proteksyonan, o kung naubos kayo, walang remnants na matitira, walang Messiah na dadating, no? Walang Messiah na dadating. So, even doon sa kay Esther, pinoteksyonan ng mga Jews o Israelites. Sa kapanahon na ni Elijah, pinoteksyonan. Mayroon pang remnants doon na 7,000. Mayroon matitira sa inyo. At doon dadaan si Jesus Christ na yung Messiah, no? Sabi dito, it was added because of transgression till the seed should come whom the promise was made. Kasi ang promise nga kay Jesus Christ, it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now, a mediator does not mediate for one only, but God is one. So, ang point dito, ang mediator ay hindi siya nag-mediate sa isang group of persons namang. Kasi ang God is one, hindi siya nagbabago. So, in the future, mayroong mga revelations ng God na hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan kasi mababa lang ating pagkakaunawa eh. Sila na kaagad sila na kami lang maliligtas, no? Kami lang mga descendants of Abraham. Hindi na na-anticipate na may mga hintil na maliligtas. Hindi rin nila na-anticipate na sila ay magkakasala at sila ay parang paparusahan ng God at someday sila ay babalikan, no?
Now, a mediator does not mediate for one only, but God is one. Ang ibig sabihin nito, ang ating mediator ay hindi si Jesus Christ yan, na hindi lamang siya magme-mediate sa isang group of persons or sets of persons. At ang Diyos, according to sample A or illustration or presentation or showcase ng Abraham, hindi nagbabago yan. In the ages to come, lahat-lahat ng aking kaligtasan ay unconditional. Not because you are good, not because you are obedient, not because ganito-ganito kayo, but because I am God and I love you. No? Ngayon, bakit ganun ang God natin? Yun ang napakagandang tanong, no? Basta ang pinapakita lang ni dito, pag nag-promise ako, sure ball 'yan. Pag nag-promise ako, set ko 'yan kay Abraham ko 'yan, pinapakita ko 'yan kay Abraham na nag-promise ako. Sabi din dito, is the law then against the promises of God? Ang batas ba ay against doon sa promises mo kay Abraham? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the scripture was confined under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Sabi dito, ang batas ba ay against doon sa promise? Hindi, no? Kasi pinapakita lang yan ng God na lahat kayo ay nagkakasala, no? But the scripture has confined all under sin, that the promises by faith in Jesus Christ must be given to those who believe. Kasi alam na ng Galatians dito si Jesus Christ, nare-relate na nila ngayon, yung faith in Jesus Christ, at saka yung promises of Abraham, promises of the covenant of Abraham. Ngayon, paano i-compare ngayon ng mga Judaizers yan o mga Galatians people? Sabi ni Paul, ito yung si Abraham, hindi nag-promise ako diyan. Dinagdagan ko yan ng another set of covenant. Hindi po ni-replace dapat maintindihan natin yan. Yung covenant of Abraham, intact yan. Hindi yan ni-replace. Nilagyan lang yan ng parang mirror o illuminating covenant. No? Kaya yun nga ang dito na it was added for translation. Pero ang talaga to, given. Dapat natin yan na binago. Hindi, illuminate, no? Kasi lahat kayo ay magkakasala. Lahat kayo ay nagkasala. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness. Si Abraham ay naniwala kay God at ginawa siyang taong matuwid. Ang iba, ginawa siyang matuwid. Ibig sabihin siya ay matuwid sa paningin ng God. Hindi matuwid si Abraham sa paningin ng nagtatry si Abraham to be righteous with God. But sa judiciary doon, in-account si Abraham na matuwid, taong matuwid. Ang ibig sabihin ng taong matuwid, justified. Ibig sabihin, napawalang sala. Ganon din sa atin. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be justified. You will, in the law, in the presence doon sa judicial o doon sa korte ng Supreme Court, mayroon pong Supreme Court. Mababasa niyo sa something sa Revelation, mayroong Supreme Court doon na nagkikita sa atin. Ngayon, ito ay makasalanan tayong lahat because kung anong ginawa ni Jesus Christ, siya namatay sa ating kasalanan, siya ay totoong Diyos kasi siya ay namatay, nalibing at namuning nabuhay, no? At napagtagumpayan ang kamatayan. But before faith came, they were kept under by God, by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. So ito po ay sa kapanahon na ni Moses, kasi lalakbay yung 603,000 na men plus women, kailangan nila may law, baka magpatayan sila doon, magkagulo, at the same time, dapat may matira sa kanila na mga dadaan si Jesus Christ, no?
ginardyahan sila ng law. Ang isang purpose ng law ay mirror. Makikita ng mga Israelites na sila ay makasalanan, the same time sa atin din, makita tayo makasalanan. Mayroon ding isang purpose ng law, heads or bakod. Heads, ang ibig sabihin ng heads, binakuran. Oh. Anong mga paraan ng pagbabakod? Hindi sila pwedeng kumain ng baboy, hindi sila kumain ng crocodile, hindi sila pwedeng kumain ng dugo. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mangipit bahay doon. Kasi, pangit naman ng pagkain ni dito. Hindi ko type. So, hindi makapagpangit bahay yung, mga Israelites doon sa kabilang tribo. Ginaguard sila, nilalagyan sila ng heads or bakod para hindi sila masyadong lumabas. Lumabas pa rin. No? Kasi yung doon, marami pa rin sa kanila ang nag-idolatros at nag-asawa pa nga ng mga doon sa kabilang bakod, no? So, yun ang purpose ng law, no? Na mirror, heads, tsaka heads, bakod. Mayroon din purpose. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Mayroon pang pangatlong purpose ng law. Tutor or pointer, no? Pointer na ituro si Jesus Christ. Pointer yung law na ito mga sacrificial na law ito na kayo ay nagkakatay ng mga tupa at ibinuhos niyo yung mga dugo doon. Pointer yan na someday mayroon dadating na si Jesus Christ ay mamatay para sa inyong makasalanan. Ngayon, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Ang punto pa rin ni dito, kasi Galatians concept nga ito, kayo ay hindi maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng law ng kay Moses, but by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Ang question dito, we are no longer a tutor. No, we are no longer a tutor. But the characteristic of the tutor is still there, no? Kasi ang God ay yung tutor niya ay dapat representation din niya ng kaniyang attributes. Halimbawa, ang tutor niya ay law, ang attributes ng law, holy yan. So yung attributes ng law of Moses, holy yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Ngayon, yung tutor na yan ay mayroon niyang mga attributes na pwede nating kunin. No? Halimbawa, anong mga attributes na pwede nating kunin doon sa Abrahamic at saka sa Mosaic Covenant? Number 1, ang pinapoint out ni God doon sa Abrahamic Covenant ay chainless promises. Hindi ako nagbabago. So dapat kunin natin yung attributes na yan doon sa Abrahamic Covenant. Hawakan natin yan kasi ginagamit lang ng God yan to present His covenant na maintindihan natin. Banal yung law. Dapat banal din ang ating pag-iisipan doon sa mga batas na yan. Hindi naman gumagamit yung yung God ng pointer o illustration na makakalimutan natin. So, ang una nating isipin, pag nag-promise ang God, pag nag-present na siya na ngayon ng bagong covenant, pag nag-promise siya, tutuhanin niya yon. Ngayon, ang promise niya doon kay Abraham, ako ang gagawa. Dapat maintindihan natin yung covenant na yan. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa another sets of covenant. The New Covenant. No, the New Covenant. Ang New Covenant ay, it is for the Israelites and for the church, for us people, no? Kasi 'di ba sa 1 Corinthians 10:31, mayroon doong Jews, Greeks or Gentiles on church. Ngayon yung concept doon ng do not offend nung sinabi ni Paul na wag niyong i-offend yung mga Jews, yung mga Greeks or Gentiles at wag niyong i-offend yung church. Ang ibig sabihin noon ni Paul, tatlong konsepto pala ng tao 'yon. Mayroong unbelieving Jews, mayroong unbelieving Gentiles, at mayroong church na believing Jews and Gentiles.
Ngayon sabi ni Paul, do not offend. Ibig sabihin, kinategorize niya doon. Ngayon, ang new covenant na yan ay, hindi yan basta-basta na upgraded. Kasi ang inisip ng iba, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, in-upgrade, new covenant. Hindi po yan upgraded. Bago yan, nakaset na yan before the foundation of the world na ganun talaga ang new covenant. Pero hindi natin maintindihan. Halimbawa po, pag wala si Abraham Graham Bell, the inventor of, discoverer of telephone, bigla na lang dumating dito yung yung cellphone. Magugulat, ano bang cellphone ito? Dapat, dahan-dahan niyang ipapakita mo na ay, si Alexander Graham Bell, naka-invento ng telephone, tapos meron pang, sa mga bata nito, hindi alam yung ginaganon pa yung dinadial. Kaya sabi ng bata nung sa nanay niya, hinanap nung cellphone ng nanay, nagalit yung nanay, sana ba yung cellphone ko? Sabi ng bata, dapat yung telepono natin, mayroon dapat tali yan, para pag nawala, may tali. Hindi na alam ng bata, no, yung telepon dati, may tali yan. Ganon. So, ang point dito, gagamit ang God muna ng mga sets of covenants. Una-una, makasalanan tayo. Makasalanan tayo, mga kapatid. Ang kanyang showcase ay Israel. Huwag kayong mag-isip ng Israel ay mabuti. Kaya nga sabi nila, kung mababasa mo yung Old Testament, for adults yung Old Testament, pero binabago lang ng Sunday school teachers natin, ginagawa lang Samson and Delilah, Goliath and David and Goliath, pero hindi nila alam si Samson ay makasalanan. Hindi nila alam na si David ay makasalanan. Kasi inaano lang natin yun sa mga bata. Pero pag nagbasa tayo ng Old Testament, patayan yan. Patayan, ubusan ng lahi. So bakit pinatay ng God yung buong lahi ng Canaanites? Bakit ganun? Bakit si Solomon ang dawang asawa? Bakit? Kasi pinapakita ngayon na makasalanan tayo. Makasalanan tayong lahat. At if God will not save us, wala tayo. Kaya nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya may discussion doon. Bakit ang religion nyo masyado kayo exclusive? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin ba, yung mga Buddhist, yung mga Islam, hindi maliligtas? Itinanong din yan ako sa Bible study. Sabi ko, hindi. Kasi sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. There is no name given under heaven to men in which people will be saved except the name of Jesus Christ. Paano yung mga hindi natin makuha, pero dapat firm tayo na ang salvation natin ay sa pamagitan kay Jesus Christ. Namang, sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, kung hindi tayo tiyak sa ating tinuturo, huwag na tayong magturo. Pag sinabi bang ikaw ay ligtas, anong isasagot nyo? Humble pa ba kayo? Dapat yes. Mayabang ito. Bakit? Yun dapat sagutin nyo. Hindi dahil ako'y mabuti. Masama din akong katulad ninyo. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, na siya'y namatay at tinugasan ang aking makasalanan at binigyan na ako ng damit na makakapasok ako doon, ako ay makakapasok. Sinabi niya yan. And I believe in Him. Hindi tayo magiging humble sa panahon na yan. Dapat bold tayo to declare. Kasi sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, kung nagbebenta ka ng equipment, ito ba'y nakakalinis? Sabi mo ay depende po sa inyong dapat sabihin mo nakakalinis yan. Bakit? Kasi ito yung Dapat sigurado tayo. Ikaw ba ay tiyak ng ayong kaligtasan? Anong sagot natin? Sabi natin, depende kung
hindi ako makagawa ng kasalanan bukas. Ganun ba sagot natin? Hindi. Depende sa nagligtas sa akin. Kung ang nagligtas sa akin ay powerful, no problem. No? Kung ako ang magliligtas sa akin sa aking sarili, may problem. Pero si Jesus Christ ang nagligtas sa akin, walang problem. Ba? Ngayon, bakit doon sa New Covenant, bakit ko sinasabing ano yan? For the us people now, and for the Israelites. Kasi doon sa Ezekiel 36:26 yan, nandoon na yung covenant. At nandoon sa Jeremiah 31:31, mababasa mo yung covenant na yan. Babasahin natin yung Ezekiel 36:26, 36:26 ng Ezekiel. Sabi dito, 25 na lang. Ezekiel 36:25, then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from your idols. I will give you a new heart, and I put a new spirit within you. I will take a new heart of stone out of your flesh, and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you will keep my arguments and do them, etc., etc. Ngayon, doon sa Jeremiah 31, which is inulit din sa Hebrews 8. Sa Hebrews 8 na lang tayo kasi pareho din yan ng Jeremiah 31:31. Sabi dito sa Hebrews 8, sabi dito sa Hebrews 8, verse 7. For if the first covenant had been faultless, yun yung sets of covenant na sinasabi ko doon sa Old Testament, na mga Davidic covenant, Abrahamic covenant, then no place would have been sought for a second. Yung second, yun yung new covenant. Because finding fault with them, yung unang sets of covenant, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with them, with our fathers, and the day when I took them in the house to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbors and none his brothers, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds I will remember no more. Yan. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ko, the new covenant is not only for us na church, no? It is for Israel, kasi malinaw na malinaw dito, for the house of Israel and for the house of Judah, which is the two separate kingdom of God, of Israel, pero isa lang din talaga yan sila. And eventually, magiging isa din yan talaga. Ngayon, ang point ko dito, the new covenant ay nandoon na yan, nakasulat na yan. Mayroong portion niyan kay Isaiah, mayroon niyang portion kay Ezekiel, meron niyang portion kay Jeremiah. Inulit yan ng Hebrew writer for the New Testament dito sa Hebrews chapter 8 and Hebrews chapter 10. Bakit inulit ng Hebrew writer yan? Bakit ginamit niya for the house of Israel and for the house of Judah? Kasi sample nga yan na yung ibibigay ko sa Israel ay ganun din ang gagamitin ko sa inyo. So there are no two sets of covenant, only one set of covenant. And that is the new covenant for us church and then for the Israel, Bakit, Brother Carlo, there is no Jews or Greeks ang sinabi doon sa Bible? He is only God is ang set doon ay nagpapaliwanag si
Paul, na kayong mga Israelites, huwag kayong mag-isip na magkaiba kayo sa Greeks or sa mga Gentiles. Isa lang kayo. Ngayon, kailangan nyo maintindihan na I will use one tool lang. Ang tool na to ay, or pangit ng pakinggan tool, or ang Messiah na to ay si Jesus Christ. Ang gagamitin ng God sa lahat ng parte ng buong mundo, Greeks, Jews, Gentiles, kung ano mang sets yan, Filipinos, male, female, barbarians, Scythians, mababagis na tao, one covenant lang. And that is the new covenant, ang pinakaano doon, si Jesus Christ. So eventually, mga kapatid, ang Israel, kasi ito nga yung pangatlo natin, mayroong i-reveal na mahirap intindihin, the mystery. Kasi ang mystery, hindi yan tinuturo sa Old Testament, sa mystery, yung 11:26 ng Romans. Dito tayo magtatapos para natin. Romans 11:26. 25 o 26. Romans 11:25. Ito yung message ni Paul sa mga churches of Roma. Ganon din ang message natin sa atin po, mga Kristiyano. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that the blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come in, and all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodlessness from Jacob. For this is my covenant with them when I take away their sins. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the sake of others. Concerning election, concerning Abraham chainless promise, which is election, kung maintindihan natin na hindi pinababayaan ng God ang Israel. Concerning gospel, mahirapan tayong mag-explain sa Israel kung ano yung gospel kasi they are still on darkness. They are still darkness. Pero bilang isang Kristiyano, dapat maintindihan natin na babalik ang Diyos sa kanyang pangako at ito ay binigay niya sa Israel at ganun din sa atin. No? Ang sabi kasi ng iba, sabi sa 16 kasi na, it is to the seed which is Jesus Christ, sa Galatians 3:16, di ba? Sabi nila, na-fulfill na raw ang pangako ng God sa Israel through Jesus Christ. Correct, na-fulfill. Pero, ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 23 verse 39, simula na lang natin sa mas mataas pa doon. Sabi kasi ni Jesus Christ dito sa Matthew 23 verse 25, sabi dito, 37, no? Sabi niya, Matthew 23:37, Oh, Jerusalem, Jerusalem. It is the representation of Israel, ang Jerusalem, no? Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as hens gather her chicks under her wings. But you were not willing. See, your house is left desolate, to you desolate. Barok ka ba? For I say to you, ibig sabihin, sasabihin ko sa iyo, Israel, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang Baruch haba sa Israel, welcome yan sa kanila. Baruch haba Hashem. Pag pumasok ka sila, sabi ni Jesus Christ, hanggang hindi nyo ako i-welcome, hindi nyo ako makikita. May promise ang God. At makikita natin yan, na makikita nila isang araw, yung kanilang tinusok sa tagiliran ng God pala, si Yahweh, ay yun yung babalik sa kanila
at sila'y maniniwala. Mga kapatid, mga kaibigan, bilang isang dapat maintindihan natin na ang pangako ng God ay hindi yan magbabago, no? Kasi kung hindi natin maiintindihan yan, mahirap tayong mag-accept ng salvation kasi tayo lahat ay nagdududa tayo sa ating sarili. Nagdududa tayo, no? Ako ba ay talagang love ba talaga ako ng God? No? Love tayo ng God if you believe on the Lord Jesus Christ. Pangalawang message po dito ay dapat hindi tayo ma-confuse sa mga ginagamit ng God sa pag-illustrate sa atin ng salvation. Halimbawa, isang example po, no? Ito man ay I hope walang ma-offend. Si God ay gumamit na si Virgin Mary. We believe on the Virgin Mary, no? Na si God ay dumaan doon kay Mary, no? Ngayon, hindi pinanganak si Mary na walang kasalanan. May kasalanan 'yan. Ngayon, ginamit itong si Virgin Mary, yung kapanganakan na doon pinadaan si Jesus Christ. Hindi natin sinasabi kasi minsan accuse tayo na hindi daw na galit daw tayo kay Mary. Hindi tayo galit kay Mary. Pero hindi natin tinataas siya kay Jesus Christ, di ba? Ngayon, hindi tayo galit doon sa Abrahamic Covenant. Hindi tayo galit doon sa Mosaic Covenant. Pero hindi natin ititaas yan sa New Covenant, si Jesus Christ. Dapat ma-distinguish natin na may mga ginagamit yan ang Diyos na parang gagamitin lang niya to illustrate kung ano talaga ang kanyang pagmamahal sa atin. At ang pagmamahal ng God sa atin, mga kapatid, katulad ng mga Israel, tayo yung makasalanan. Hindi rin tayo pagsabi, mga Israel, makasalanan yan. Killer yan. Hindi rin natin pwedeng sabihin yan. Kasi lahat naman tayo killer eh. Lahat naman ng tao sa Arabian, killer din. Oh, sino mas killer? So, minsan tayo sa political na masama yung mga Israelites na yun. Pero lahat tayo makasalanan, may mga mas masama pa dyan. Ang point ko dito, dapat kulang tayo. Na pag nag-usap ng kay Virgin Mary, okay, mabait yan si Virgin Mary, di ba? Blessed is she. Pero, mas mataas si Jesus sa kanya. Di ba? May Abrahamic Covenant, may Mosaic Covenant. Di tayo galit sa batas kasi sabihin, ni-replace na yung batas eh. Di tayo galit doon, holy yan. Pero, dapat nating si Jesus Christ, ang ating salvation is Jesus Christ. Ayan. Hindi ibig sabihin, nawala na yung mga ginagamit ng God. Dapat ma-determine natin, ginagamit lang ito ng God no? Na pag-illustrate sa ating mga buhay. Pero ang pinaka-eventual pa rin dito, it will make us magkakaroon ito ng comfort sa ating mga buhay Kasi hindi tayo matatakot na paano na ang mundo ngayon, magkagiyera na. Ako nga, nagdadalawang isip ako kung anong panalangin ko, magkakaroon ba ng peace dyan sa Israel? O ituloy mo na agad. Para, tapos na. Pero hindi, kasi minsan na babranded tayo. Kayo ba ay kampi kayo sa mga namamatay na kalaban na pinapatay na yung mga babies doon? Mahirap din sagutin, no? Mahirap din sagutin na tayo ba ay kampi tayo doon sa Israel na pumapatay na mga walang pero dapat maalis na yung political sa ano ba talaga ang purpose ng God sa atin. This is only for illustration. Ang sabi nga doon sa Matthew 13, dito tayo magtatapos. Lucas 13. Sabi ito sa Lucas 13. Sabi ito sa Lucas 13, there were present at the season who told about Galileans whose blood Pilate and mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them,
Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you will always perish. Ibig sabihin, lahat tayo ay hindi tayo pwedeng magmamayabang. Hindi tayo pwedeng mag-decide, yan ay namatay dahil ang God ang nakakaunawa niyan. Pero tayo, unless we repent, tayo din ay mapapahamak. But, sabi ng God, I will never leave you nor forsake you if you believe in my Son, Jesus Christ, whom I sent to save you. Repent and believe on the Lord Jesus Christ. No? Yun ang doon. Sabi nga, ang ating pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin madagdagan at madagdagan ng ating pananampalataya. Pero kung mayroon pa po dito na hindi pa po nagsisi sa kasalanan at hindi pa po lumapit kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw po ay lumapit kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pagsisihan mo yung kasalanan at ikaw ay maliligtas kasi si Jesus Christ lamang ang ating paraan ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Let us all stand. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po Lord ay humingi ng gabay sa iyo sa aming pagkakaunawa na mayroon ka pong ginagamit na ibang mga sitwasyon, ibang kaparaanan, mga tao at covenants at ganoon din sa panahon ngayon mayroon kang pinapakita ng mga events na hindi namin maintindihan. Ngunit ikaw po ang nakakaalam nito, Lord. I-bless mo kami, Lord, na lalo naming maintindihan ang iyong pag-ibig sa amin sa pamagitan ng mga nagaganap na mga kagaguluhan o kapayapaan kung ano man ang sitwasyon na aming naranasan. Higit sa lahat, sa aming personal na life, kung kami ay nakaranas ng mga pagsubok, alam po namin na ikaw po, Lord, ang naggabay sa aming mga buhay. Alam po namin, Lord, na katulad ng pinangako mo kay Abraham, hindi mo na kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to. In Jesus' name, Amen.